Lord, pwede ba akong humiling? Pwede bang i-guide niyo lahat ng mga sinners na mabubuti? Na magawa niyo na nila na mapakulong nila yung mga nangurakot sa gobyerno? Lord, naawa na ako sa sarili kong bansa. Yung natikman mo na yung magandang buhay doon sa panahon ni BRD. Tapos, biglang mawala yun dahil sa panahon ngayon ni Bongbong Marcos. Lord, patawarin niyo kami. Dinumihan namin yung mga kamay namin sa pagbuto ni Bongbong Marcos. Dahil ang expectation namin para sa kanya ay magiging katulad ni BRD. Lord, tanggalin na yung mga kurakot sa bansa namin. Naawa niyo na. Naawa na ako sa mga mamamayang Pilipinong kapwa ko namumuhay ng patas sa mapakahirap sa kalye. Mabuhay lamang magbayad ng tax na makalaki-laki. Walang hustisya ang mahihirap. Ang mga gana lang na mga pamumuhay yung mga nangungurakot. Hindi na sila naawa sa kapwa namin. Paano na po yung namumuhay ng may normal noon na hindi na makapamumuhay ngayon dahil sa baha? Yung nagwawaldas ay hindi nagpapakahirap. Hindi nagbabayad ng tax. Pati si Presidente Bongbong Marcos, hindi nga yan nagbabayad ng tax. Lord, tulungan niyo kami. Naawa niyo na. Hindi para sa amin, kundi para sa susunod na future sa aming mga anak na hindi nila maranasan yung ganitong mamumuhay. Hindi naman namin kailangan yung ayuda. Kailangan namin yung trabaho, patas na pamumuhay. Na walang naguguto, walang nagnanakaw. Kahit hindi kalakihan ang kita. Bigyan niyo po kami ng hustisya, Lord. Tulungan niyo kami. Awa niyo na. Ang sakit sa loob na araw-araw nakikita ang sitwasyon namin. Ang sakit sa loob na araw-araw nakikita ang mga kapwa mo Pilipino naghihirap dahil sa baha. Bagamat maayos man ang pamilya ko, anak ko, paano naman yung kapwa ko? Ang sakit-sakit. Parusahan niyo na silang lahat, Lord.